2:00 ng hapon. Kasalukuyang nasa restaurant sila sa kadahilan ng may kikitain si Catherine. May meeting siya kasama ang isang CEO din katulad niya. Hindi na sumama si Heng. Dahil nandito naman ang jowa niya na siyang kasama at nakabakod sa kanya. Kung makahawak ng kamay akala mo naman aagawan sa higpit ha. Yun ay dahil hindi nagustuhan ni Carlos ang mga tinging pinakawalan ng iba sa magandang boss niya. Lalo na sa mga lalaking halos hubaran na sa pamamagitan lang ng mga titig si Kath. Mas lalong gumanda pa naman ang CEO sa suot niya. Yung feeling na mapapalingon ka talaga. Sabi ko naman sa'yo na huwag kang magsuot ng ganito, Catherine. Kung makatingin ang mga lalaking nandito ay halos hubaran ka na. Ang sarap suntukin ng mga mukha. Galit na bitaw ng salita ng assistant sa eksena. Kunot noong tinapunan ng tingin ang mga nasa paligid nila. Hey baby, kumalma ka nga. Nagpipigil ngiting pagpapakalma ni Catherine. Ang cute panoorin ng overprotective na assistant niya. Halos manuntok na nga. Huwag kang mag-alala hanggang tingin lang naman sila. Mas lamang ka nga kasi natikman mo na ako, diba? Pangalawang beses. Catherine. Putol ni Carlos kasabay ang di maiwasang pamumula. Ayun, pinagtawanan ng mapanuksong boss niya. Ang cute pinisil ang pisngi pa. Nang biglang may umupo sa harapan nila. Na ikinalaki ng mga mata ng assistant sa nakita. Na estatwa sa kinaupuan niya. Miss Lloyd, mabuti at nandito ka na. Bati ni Kath. Pero maging ang babae sa harapan niya ay napako ang mga tingin sa assistant niya. Si Carlos nga pala. Pagpapakilala niya. Nang agad na nagmadaling tumayo si Carlos sa eksena. Saan ka pupunta? Lalabas lang, Catherine. At lumabas na nga. Carlos. Tawag sa kanya. Ngunit hindi man lang lumingon at nagpatuloy na. Di maintindihan ang nararamdaman nang makita ang babaeng minsan nang iwan sa kanya. Nang iwan niya sa kanya. Hindi lang sa kanya kundi pati na din kay Baby Aya. Dahil ang babaeng kasama ngayon ni Catherine ay walang iba kundi ang ex niya. Si Marisa na tunay na ina ng anak niya. Hindi niya akalain na darating pala ang araw na makikita uli ang babaeng matagal niya nang kinalimutan at sinumpa. Sinumpang ayaw na sanang makita. Kung alam niya lang na si Risa pala. Ang I-meet nila di sana nagpaiwan na lang siya. At si Heng ang pinasama sa boss nila. Bakit nandito siya? Tanging lumabas sa bibig nang makapasok sa sasakyan ng girlfriend niya. Di na malayang unti-unting tumulo ang luha sa mga mata. Nakaramdam ng takot at pag-aalala ng maisip ang anak nila. Ano kayang mararamdaman ni Aya? Masasaktan o magiging masaya? Si Kath. Ano din kaya ang mararamdaman niya? Kayon pa talaga na may tumayong ina ang anak niya? Kayon pa na masaya na ang buhay meron sila? Bakit bumalik pa siya? Ano bang kailangan niya? Paano pag naisipan nitong ilayo ang bata sa kanya? Mga tanong na mas lalong nagpakaba kay Carlos talaga. No, hindi niya kaya. Hindi niya kayang malayo kay Aya. Dahil naging buhay niya na ang anak niya sa mga oras na basag, nasasaktan at malungkot siya. Tanging ang bata lang ang nagbibigay liwanag sa dating madilim na buhay niya. Noong mga panahong iniwan siya at pinagpalit sa iba. Noong mga panahong halos walang natira sa kanya. Na pati ang puso niya ay nawasak na. Hindi talaga. Hindi niya kayang malayo at mawala sa tabi ang nag-iisang anak niya. At tuluyan na ngang napaiyak sa mga iniisip niya. Isama na natin ang hinanakit at galit sa loob niya. Bakit pa? Sana hindi ka magkamaling guluhin uli ang buhay ko, Marisa. Dahil sa pagkakataong to ay lalabanan na kita. Baby, gising na. Nagising si Carlos sa familiar na boses na narinig niya. Kasabay ang mahinang tapik sa balikat niya. Ayun, isang magandang mukha ang bumungad sa kanya. Di mo naman sinabing inaantok ka pala. Sana nagpaalam ka ng maayos kanina. Iniwan mo ko doon imbes na samahan. Ha? Angal ng girlfriend niya. Sa halip na tumugon ay hinalikan niya na lang ito para tumigil na. Batid niya naman kasing pagagalitan lang siya. My love, sorry na. Sumama lang pakiramdam ko bigla palusot niya. Dahilan para mag-alala si Catherine.
Agad na hinawakan ang noo at lig niya para check kung mainit ba. My gosh, Carlos. Bakit hindi mo agad pinaalam sa akin ha? Ano? Masama pa ba ang pakiramdam? Hindi na natapos ang sasabihin pa sana nang maramdaman ang mahigpit na yakap sa katawan niya. Walang iba kundi ang assistant na isiniksik na ang ulo sa liig niya. Okay na ako dahil nandito ka na. Kaya baby, hayaan mo muna akong yakapin ka. Kahit ilang minuto lang, pwede ba? Paalam pa. Hindi mo na kailangan pang magpaalam, ano ba? Kahit ilang oras pwede mo kong yakapin kung gugustuhin mo, Carlos. Ngumiti lang si Carlos at hindi na nagsalita. Ninamnam ang paboritong yakap niya. Walang iba kundi ang mainit na yakap ng taong mahal niya. Kasalukuyang nagyakapan na kasi sila. Pahinga ka muna. Dito lang ako at yayakapin ka. Salamat, Catherine. Kahit na anong mangyari, tandaan mong mahal kita. I love you, my Kath. May biglang namula sa eksena. Di mapigilan ang kilig sa buong katawan niya. Love you too, my Carlos. Tugon at hinalikan sa ulo ang nakayakap pa ding girlfriend talaga. Ogo, ang sweet nila. Pero walang kaalam-alam ang CEO sa totoong nararamdaman ngayon ng mahal niya. Alam niyo na kung ano yun, di ba? Takot at pag-aalala. Lalo na sa mga bagay na maaaring harapin nila. Kakalabas lang ni Aya sa gate ng school nila. Dada. Nakangiting tawag nang makita ang dada niya. Nandito kasi ang dalawa para sunduin siya. Hindi na tumugon pa si Carlos at mahigpit na niyakap ang bata. Dala na din siguro ng ngayon ay nararamdaman niya ay di maiwasan ang maluha habang yakap-yakap ang anak niya. Si Catherine naman sa likuran ay nagtaka. Yun ay dahil humihikbi na si Carlos sa eksena. Hindi niya alam kung bakit nagkakaganito ang girlfriend niya. Bibitaw na sana si Baby Aya para tingnan ang ama pero mas lalong humigpit lang ang mga yakap nito sa kanya. Please baby, hayaan mo muna si Dada. Hayaan mo kong yakapin ka. Napatingala ang bata na nagtatanong ang mga mata sa mama niya. Sa pag-aakala na alam nito ang nangyayari talaga. Ngunit umiling-iling lang si Kath. Hindi mo ako iiwan, di ba? Hindi mo iiwan si Dada, Baby Aya. Nag-aalalang tanong kasabay ang patuloy na pagluha. Dahilan para mabasa ang damit ng anak niya. Ramdam din ni Aya ang mga patak ng luha sa balikat niya. At sinong may sabi na iiwan kita? Ano man ang mangyari, never kong gagawin yun, Dada. Di ko kayang malayo sa'yo, ano ba? Saka wag mong ang banggitin ang mga bagay na yan ha. Kinikilabutan ako talaga. Dahan-dahan na bumitaw si Carlos para harapin ang bata. Gashda, ang arte mo sobra. Pinunasan ang luha sa kanyang mga mata. Gamit ang maliliit na mga kamay nito na ikinangiti niya. Promise mo yun, baby ah. Hindi mo iiwan si Dada. Tumango-tango lang si Aya. Hinalikan ang magkabilang pisngi niya sabay bitaw ng salitang. Promise, may handsome Dada. Dito lang ako sa tabi mo kahit magkaroon pa ako ng sariling pamilya. Lumaki ang mga mata ni Carlos ah. Narinig niya. Hoy, anong pamilya? Baby ka pa. Hindi ka pa nga pwedeng magkaroon ng boyfriend, Baby Aya. Oh God, aatakihin ako sa puso talaga. Sabay na natawa ang mag-ina. Yun ay dahil sa naging reaksyon niya na may pahawak dibdib pa. Akala mo naman aatakihin niya. Binibiro lang kita. Ang OD mo, Carlos. Lapit ni Catherine. Sumali na din sa kakulitan ng bata. Para tuksuhin ang assistant girlfriend niyang napanguso na. Daig mo pa yung pato, da. Buti na lang pogi ka. Nang makasakay sila ay sinimulan na ni Kath ang pagmamaneho sa sasakyan niya. Sa bahay ng girlfriend na naman ang uwi niya. At sa pagkakataong to ay nakatingin lang sa kanya ang mag-ama. Si Carlos na halatang in love base sa tinging pinakawalan niya at si Aya na tila namamangha pa. Kasalukuyang nakakandong sa dada niya. Di tuloy mapigilan ng sihi ang mapatanong sa eksena. Anong tinitingin-tingin yung dalawa? May dumi ba sa mukha ko ha? Pero napagigil lang ang mga ito habang nakatingin pa din talaga. Hey, ano ba? Umuso na si Catherine. Nakatingin sa kalsada at ingat na. Minamaneho ang sasakyan niya. Nang biglang, ang ganda mo kasi, ma. Sobrang ganda mo, Catherine.
Sabay na lumabas sa bibig ng mag-ama. Dahilan ng hindi maiwasang pamumula ng pisngi niya. Kaya pala ha. Sis, mag-ama nga. Mga bolera. Alas 7 na ng gabi. Nakangiting pinapanood ni Carlos at Aya si Kath na naghahanda ng hapunan nila. Nakaupo lang sa hapagkainan ang dalawa nang magtanong na naman ang CEO sa kanila. Kanina pa kayo ah. Sa halip na tumugon ay nginisan lang ng bata ang mama niya. Si Carlos naman ay may pakindat pa na nalalaman. Nang mapansin ito ni Baby Aya. Ang pangit mo kumindat da. Mag-practice ka muna. Napakunot noo ang assistant nang wala sa oras talaga. Binuli ba naman ng sariling anak niya? Magsasalita na sana nang maunahan siya. Hayaan mo na. Anak mo yan, Carlos. Ano pa bang magagawa niya? Kundi ang sumimangot na lang habang patuloy na inaasar ng makulit na bata. Pasalamat ka, mahal kita. I love you too, Dada. Nang magsimula ang hapunan nila ay minsan sinusubuan ni Catherine ang anak nila. Dahilan para magtampo at magselo si Carlos sa eksena. Tila walang ganang binaba ang kutsara. Mumuso na naman na akala mo batang hindi pinagbigyan sa gusto niya. At ano naman yung mukhang yan, Carlos? Ubusin mo yan, ano ba? Imbes na tumugon ay tahimik lang siya. Nagtatampo nga, diba? Nang may ibinulong si Aya sa mama Kath niya. Nagtatampo ata, ma. Di mo kasi sinubuan, wahaha. Sa halip na magsuon na naman sa kwarto niya ay naisipan ng bata na't mabisa dalawa. Kay Carlos at Catherine na nakasandal na sa ulunan ng kama. Maghahalikan na nga sana nang pumasok si Baby Aya. Ayun, nagmamadaling lumapit sa kanila. Umakyat sa kama at dali-daling pumwesto sa gitna. Balak sanang umiskor pero mukhang hindi matutuloy dahil sa kanina pang pangulit niya. Algo, anak pala. Dito ako matutulog ngayon, da. Kaya walang kiss-kiss na mangyayari muna. Ang CEO ay nagpipigil tawa na. Umiiling-iling na pinapanood ang dalawa na mukhang magbabangayan na naman ata. Hindi yung totoong bangayan ha. Yung kaunting asaran lang naman itong cute na mag-ama. Di mo ako matatalo, da. Bli, akin ngayon si mama. At niyakap ang ina. Pinuno ng halik ang mukha na ikinasimangot na naman ni Carlos sa eksena. Ako naman, Baby Aya. Pilit inilayo ang anak kay Kath. Pero tila ayaw magpatalo ng bata talaga. Aya. Halos maiyak na. Napahinto tuloy si Aya at hinarap ang dada niyang umaakting na. Nang sa ganon ay maisahan siya. Wala siyang kaalam-alam na plano lang pala. Akala mo ikaw lang magaling ha? Ang daya mo, Dada. Sigaw ng agad na inagaw nito ang mama niya. Niyakap at pinuno ng halik gaya ng ginawa niya kanina. Dada. Ayun, may nagrambulan sa ibabaw ng kama. Pinag-aagawan si Catherine na tawang-tawa na. Nakikiliti sa pinaggagawa nila.